mga kaibigan ko. Nang dahil sa kanilang kahirapan, pakiramdam niya pati ang kanyang mga kaibigan ay nilayuan na rin siya. Sila yung magkakapatid na madalas ay natutulog na lang nang kumakalaman si Mura. Lahat po ginawa ko. Namin po nagpapasampa ako ng kahoy na ulingin. Mabuhay lang po sila. Pag wala po silang baon, nagtatanong po ako kung magpapatabo. Niladalhan ko po ang baon. Yung ate na nagsakripisyo na tumigil sa pag-aaral para lang makapag-aral ang mga kapatid. Gusto po natin mag-aral kasi nga lang po wala pong magagawa sa kila mama. Nakainom na lang po kami ng mait na tubig pag wala pong asukar at kape. Nang nagdibo po ako, tinapay at maruya lang po. Sabi po niya, bumili na daw po ako ng maruya sa tinapay. Kaya ngayong araw ay samahan nyo kami na pawiin natin ang kalungkutan sa mga mata ng magkakapatid na ito upang gumaan-gaan ang kanilang pakiramdam. Meron kami dito na 2 sako ng bigas para sa inyo po ito. Magandang araw po sa inyo lahat, sa lahat ng viewers natin abroad, lahat ng nasa Pilipinas, dito po sa ating mga platform na Facebook page natin at ang ating YouTube channel. Maraming salamat po sa patuloy na panunood. Ngayong araw po ay andirito kami ulit sa bahay po nila Evangeline, yung magkapatid po na talagang marami ding pinaluha dahil nga sa karanasan nila sa kanilang buhay, dahil sa hirap ng buhay nila, sa gutom na dinadanas nila. Kaya ngayon po ay nandito kami para muli natin silang kamustahin. Ito yung part 2 na pagbisita natin sa kanila. Tara po mga kalingap, samahan nyo kami. Ngayon medyo, yan makita nyo, hibas yung dagat. Medyo low tide kumbaga. Ay, dito sila oh. Saktong-sakto nandito yung magkapatid. Ay, kamusta kayo? Ha? Ay, sisipag naman ng mga batang ito. Ano nga ulit pangalan mo? Evangeline. Siya si Rubilin. Ayun, si Evangeline tapos si Rubilin. Okay. Anong oras pa kayo nagsimula maglaba? Umaga pa? Kasi ngayon ay Saturday. So walang pasok si Evangeline. Okay, ang mama niyo nasan ngayon? Nasa dagat. Nasa dagat pa? Oh, ganun? Pero nakatasa tahik na. Anong ginagawa nila? Nagtatanggal ng huli? Okay, siguro maganda. Tingnan din natin sila nanay nila Evangeline. Kumusta natin kung may huli? Makakadaan ba kami dyan na nakasapatos kami? Diyan po sa tahi. Ha? Samahan mo kami Evangeline. Tingnan natin si mama mo. Tara. Diyan muna si Rubilin. At may ginagawa pa si Rubilin para kahit paano matapos sila yung labahin nila. Pasama muna tayo kay Evangeline. Abalahin muna natin. Saan yung daan natin? Dito? Kahit nakasapatos kami, makakadaan kami? Okay. Grabe. Ganto yung panghuli ng mga magulang nila kasi nga araw. Kasi hindi sila pwede ng gabi. Kasi alam nyo na matatanda na sila, may edad na. Saan tayo dadaan? Saan kami dadaan? Dito? Tara. Alright, makita natin yung huli nila. Sana may huli. Para naman sa ganun, mapawi yung pagod nila. Saan parang wala. Wala ito tayong dadaanan. Nalulubog tayo dyan. May tubig yan. Wala. Saan ba tayo pwedeng dumaan? Ayun, dito. Grabe, pakatan na pakatan dito sa kanila. Ayun. Ito lang yung mahirap dito sa lugar nila kapag may bagyo, ganyan. Talagang yung dagat possible o kagaya nga niya nasira daw yung bahay nila dati kasi sinalpok ng dagat ng alon. Ito yun isa sa nakakatakot lang dito. Ayan, medyo malayo pa yata, nandun pa. Tara, balik kami pag nandun na tayo sa unahan. Ganda nga po, Nay. Magandang hapon po. Kamusta po ang inyong pangingisda? Kumbaga po kaunti pa ulit. Malakas. Yan lang ang huli ninyo? Opo, malakas pang dagat ay. Saan kayo nang huli nito, Nay? Yan lang po. Yan lang sa malapit. Anong gagawin nyo dyan? Kakunti naman. Ulam na lang po. Ha? Patingin daw, pakita natin. Ito lang ang huli ni Nanay. Grabe. Kakunti pa lang huli Evangeline ni mama mo. Hindi may ibibenta si Nanay. May huli ka ba, Nay? Kaunti po. Patingin daw. Wala pa lang kami. Grabe. Saktong-sakto lang ito pang ulam nila Evangeline. Pala na Evangeline. Hindi po ay pa-ropan daw po. Oo, anong oras po ba kayo nagsimula, Nanay, ganyan? Malala pong hiba? Tanghali na rin, kumbaga. Opo. Okay.
So, tara. Pang-ulam po. Oh, pang-ulam na lang daw nila yun. Hindi may bibenta kasi sobrang unti. Balik tayo doon sa bahay nila. Bilakas ni Rubilin. Ito ba talaga lagi yung binubuhat mo ganyan? Pati pag pinagtatabon mo yung kapitbahay nyo? Wala pa, katapos ko lang po. Grabe ka, Rubilin. Yung lakas mo pa, dinaig mo pa yung lalaki. halika muna, Rubilin. Abalahin ka muna namin. Grabe itong bata na to. Napakasipag. Kamusta naman kayo nitong mga nakaraang araw? Okay naman po. Mga kalingap, ito nga pala yung isang kapatid nila. Ano nga pangalan mo? Evelyn. Si Evelyn, Rubilin, Evangeline, lahat sila may Lin. Yung kapatid yung lalaki na sumama sa tatay nyo, anong pangalan? Richard po. Richard. Buti wala ding Lin. Ano? Buti walang Lin yung pangalan. Ba't saan ba kinuha yung puro Lin? Ang mama nyo ba anong pangalan? Jubilin. Jubilin. Para sila ng mama niya. Lin. Evangeline pala to, no? Okay, Jubilin, Evangeline, Rubilin, tsaka Evelyn. Grabe. Pati siguro mga katbahan nyo, kung bago-bago lang malilito sa pangalan ninyo. Itong mga nakaraang araw na huling pagbisita namin, kumusta yung kumusta pagpasok niya? Okay naman po. Nakapasok ka naman. Ikaw, kumusta yung nung pumapasok siya, anong ginagawa mo dito? Paglilinis po ng bahay, pagtatabo po. Pagtatabo. Nakapagtabo ka pa rin sa mga kapitbahay nyo? Oo, kakatapos ko lang po kanina. Magkano binigay sa'yo kanina? 50 ho. 50 pesos. Anong ginawa mo dun? Binigay po namin ng tinapay. Pambili po ng pagkain ng kapatid ko. Ay, ganun. Ikaw, anong grade ka na? Grade 7 po. Grade 7. Siya ba napapansin ng papa niya? Hindi rin. Hindi rin po. Pero ikaw kilala mo rin yung papa mo. Hindi niya kilala yung papa niya? Hindi po. Maliit pa po yun na iniwan po ka na eh. Parang nagulo ako. Ibig sabihin, kakapit nga pala to. Ibig sabihin, hanggang ngayon ba hindi niya alam na papa? Pare-paras ba kayo ng papa? Isa lang ba? Okay, hindi niya alam na papa niya yung nakikita niyo dito? Hindi niyo sa kanya sinasabi? Hindi po. Ay, ganun. Alam po niya. Ha? Alam po niya. Alam niya na. Alam mo na napapa mo rin yung nakikita, yung nandito din sa lugar ninyo? Kailan mo nalaman lang yun? Mga anong grade ka nang nalaman mo? Mga grade 3, ganyan, grade 2. Grade 2 po. Grade 2 mo nalaman. Ano yung sabi ng mama nyo kanina na parang siya lang yung kumain para makapasok? Ano yun nangyari? Dahil may exam daw, tapos si Jubilin hindi na lang kumain ba kasi wala naman daw siyang exam. Ano yun? Ano nangyari? Ano po, nagsama po siya. Isa po namin kapatid para pumasok po. Ano yung, bakit wala ba kayong pagkain pat si lang yung kumain para doon makapasok? Ay, ganun. Kasi nabanggit sa akin kanina ng mama ni La Jubilin na wala daw sapat na pagkain. Yung bunso na lang yung pinakain kasi para makapasok at may exams daw. Kailan nangyari yun na hindi ka nakapasok? Lunes po. Yun, ng Lunes. Okay, so mas nauna yun na nangyari siguro bago tayo pumunta dito. Hindi lang nila nakwento. Pag absent mo nung nakaraan, ano sabi ng teacher mo? Wala naman po sinabi. Ha? Wala naman po sinabi. Wala naman sinabi sa inyo. Okay. Papa nyo ba hindi napanood yung vlog nyo? Yun. Pero walang pumupunta sa inyo dito. Wala po. Ikaw, Rubilin bilang ate sa kanila. Kumusta yung pagiging ate mo sa kanila? Okay naman po. Pag wala po silang baon, nagtatanong po ako kung magpapatabo po. Dinadalang ko po ang baon. Ikaw na lang nadiskarte? Ba talagang ate Kasi at na magsakripisyo para lang sa mga kapatid para lang makapagtapos. Kahit si ate nyo di nakakapag-aral. Makapag-aral lang kayo, may mabaon lang kayo. Alam nyo, hindi biro yan yung binubuhat ng ate nyo. Ang bigat niyan. Kahit ako lalaki, mabibigatan ako dyan. Pero sa atin nyo, kinakaya. Kaya nga nahanga ako sa kanya nung binuhat niya kanina. Grabe.
Ito yung sinasabi ko na magkakapatid talaga. Ito yung kapatid na sinasabi na lahat gagawin para sa mga bunsong kapatid. Kahit na siya yung nagsasakripisyo di makapag-aral. Nagsasakripisyo sa pagtatabo para lang may maibigay kahit paano na baon siguro sa mga kapatid niya. Grabe. Kayo ba, Jubilin, kapag ganito yun, nakikita nyo ginagawa ng ate nyo, ano nararamdaman ninyo? Kikita nyo, nagtatabo siya para lang may maibigay din sa inyo kahit paano. May maibili ng tinapay. Anong pakiramdam? Ikaw, Jubilin, anong nararamdaman mo kapag ganun? Evangeline. Ay, Evangeline, Siya. nahawa ka sa ate mo. Kayo ba napag-usapan nyo din na nagkakapag-usap-usap din kayo magkakapatid na yung ate nyo gusto rin makapag-aral? Hindi nyo ba napapag-usapan yun na magkakapatid? Papag-usapan po. Anong napag-usapan nyo tungkol dyan? Sunod daw po natin mag-aral. Kaso nga lang po, wala pong magagawa sa kila mama. Sa ngayon, sa nadatnan ko sa inyo, Rubilin, nakita ko yung huli ng mga ng nanay nyo, ng lola nyo. Sobrang unti lang. Paano nyo, ibig sabihin, hindi maibibenta yun. Ang mangyayari lang, pang ulam lang. Paano kinabukasan na wala namang napagbentahan? Isa lang po. Wala kayong pambiling almusal kasi yun lang yung huli, pang ulam nyo lang yun. Nakainom na lang po kami ng mais na tubig. Pag wala pong asukar at kape. Pati ba yung bunso nyo, nararanasan din yan? Pati ba ikaw? Nararanasan mo din yan? Paano pag pumapasok ka minsan, kagaya ni ate mo, na nakakapasok ka din ng walang laman tiyan mo? Minsan? Ay, gano'n? Grabe. Yung walang baon, nararanasan mo din, sigurado. Pero sa iyo, bilang bata ka pa kasi, pero siguro naman, alam ko naisipan mo na din. Ano na lang iniisip mo na walang laman tiyan ko, wala akong baon, pero papasok ka pa rin. Anong naisip mo para magpursige ka sa pag-aaral? Bakit pinupursige mo pa rin kahit walang laman tiyan mo? Na balang araw makatulong din, ganon. Makapagtapos. Lahat ba ng damit na nilalaban ninyo pang sa inyo ng lahat yan? Sino yung talagang pinakang naglalaban yan na ano? Tutulong-tulong kayo? Tulong kayo. Okay. Si Rubilin ba, wala pa siyang yung talagang parang kay ate mo na kapag walang pasok, nagkakaroon ka ng konting kita, ganun. Wala ka pa dito sa inyo nagagawa na ganun. Meron po. Nagpapapa din po akong pagtatabo. Ganun din pala yung ginagawa niya? Kung minsan, nagpapaupa din siya? Grabe. Yan lang siguro yung alam nila na pagkakakitaan dito. Yung pagtatabo lang talaga. Kasi wala naman dito siguro kung sasama sila sa pangingisda, hindi na sila kasi sa bangka. Pero naranasan niya nang sumama sa paghuli. Sino na nakaranas sa inyong tatlo? Ikaw. So ngayon mga kalingap, gusto ko din sanang makausap yung mama ni Lila Evangeline para nang sa ganun po makamusta ulit natin si nanay. Halika na. Kamusta naman yung panghuli mo na ng isda ngayon? Ayos naman po. Okay naman. Anong oras ba kayo nagsimula? Nagtanghalian na ba kayo lahat? Nagkain na po. Anong inulam ninyo? Ano po ay tuyo. Ha? Tuyo po at nahuli pa lang naman po ako ng isda. Tuyo? Yung huli ko po kahapon, ibininta po. Tapos binili namin ng asukal. Grabe naman yan. Wala ba dito sa inyo mga may gulay-gulay na pwede mapagkunan? Wala. Wala. Kasi tabing dagat Kami tatanong lang ako nanay saglit sa mga anak nyo na ikaw ba Rubilin pag dumadating yung kaarawan mo? Evangeline. Ay Evangeline, nalilito ako sorry. Ikaw ba Evangeline kapag dumarating yung kaarawan mo nagkakaroon ka ng handa? Ganon? Naranasan mo na ba nagkahanda ng birthday mo? Hindi pa? Grabe mga nararanasan nila parang hindi mo isipin na may mga ganito mo palang bata na Anong ginagawa mo pagkaarawan mo?
Wala. Kahit anong handa, wala man lang. Anong ginagawa na lang pag may birthday? Alam mo siya, pag birthday niya, anong ginagawa niya? Pag ako pa ay may kita, sabi po niya, bumili na lang daw po ako ng maruya sa tinapay. Nagkakaroon ng kaarawan na maruya lang at saka tinapay yung handa niya. Hindi pa nga daw niya yata naranasan na nagkaroon ng birthday na may handa na mga pansit ganyan. Di ba? Yung atin nyo, kung tatanungin ko, kumusta kapag nagkakaroon ka ng kaarawan? Wala rin po kung ano. Nung nagdibo po ako, tinapay at maruya lang po. Ganun din. Nung nagdibo ka, paano yung mga kaibigan mo na alam na dibo mo? Wala po akong kaibigan. Wala kang kaibigan dito? Wala po. Bakit? Ba't naman ganun? Nalimutan na po ako mga kaibigan ko. Bakit ganun? Kasi dahil ganito yung buhay ninyo. Hindi ko rin po alam sa kanila. Iniiwasan na lang po nila ako. Sabi naman. Lahat ba ng kaibigan mo dati nag-aaral ngayon? Mga grade 12 din po sila. Ikaw lang yun nahinto. Nakakaranas ba kayo ng pambubuli dito? Hindi naman. Ikaw sa school, kayong dalawa na nag-aaral. Nakakaranas ba kayo ng binubuli kayo dahil sa buhay ninyong ganito? Gigi, awa ng Diyos, hindi naman pala. Pero yun nga lang, yung kay Robilin kasi, mga dati niyang kaibigan, pinalikuran na siya siguro kasi ganito yung buhay niya, di siya nag-aaral. Eh, hindi naman ginusto ni Robilin na hindi mag-aaral. Gusto niya mag-aaral kaso nga lang di kaya ng mga magulang niya kaya nagtitiis siya ng ganito. Kung kaya lang ng mga magulang niya, ba't hindi siya mag-aaral? Gusto nga niya makapagtapos. 5 po yan, magkakapatid na yan. Bali 5 sila. Si Robilin, Evangeline, tapos siya, tsaka itong lalaki. Bukod po yun. Okay, bukod pa itong bunso na ito, may isa pang babae. Ibig sabihin, nasaan yung isang babae? Kaanak po ako nung iwan po ako ng tatay niya, mga yan. Lahat po ginawa ko. Ayun po nagpapasampa ako ng kahoy na ulingin. Mabuhay lang po sila. Ang paalam po sa akin, magtatrabaho daw po. Yung pala po nasa kabit. Tapos po ito po nanganatagal na. Nahihirapan na rin po ako magtrabaho. Nag-asawa pa ako ng panibago. Yan na nga pong bata na yan. Akala ko po makakatulong po sa aming kahirapan. Isa rin naman pong panibughuin. Kaya pinalayas ko. Ano nangyari na doon sa isang anak ninyo na babae? Hiningi pong magpilit ng lula ko. Naawa po sa akin. Nasaan siya ngayon? Andun po sa Laguna po. Pahiwalay sa kanila. Opo. Pero nakasama na nila yon. Nakasama na po nila ng isang buwan. Isang buwan lang. May isip na kayo nun? Mga oras na yun? Maliliit pa po yan. Yun po ay 2 taon. Gusto niyo ba makasama yung kapatid niyo? Gusto niyo? Yun ang pinakabunso sa mga babae. Opo, 5 po yan ay isang lalaki po at 4 na babae. Nangyayari nito sa buhay nila nanay. Kaya pala ganun yung ano nila, yung alam niyo yung kapag kausap natin sila, di nila naiiwasan na syempre hindi naman lahat ng pamilya ay nakakapaglabas ng feelings nila o emosyon nila sa isa't isa sa pamilya. Minsan sila pa yung nagkakailangan. Eh, sa atin siguro karap nila tayo, dito nila na ilalabas yung nararamdaman nila. Kaya pala bawat kausap natin sila, talagang yung mga luha nila hindi nila mapigilan, ganun. Kasi may ganito pala silang pinagdadaanan. Kung sakali, Nay, na gusto nyong ano bang plano nyo sa anak nyo? Kilala man po ako ng anak ko. Gusto nyo ba doon muna siya? O na balang araw kukunin nyo din? O ano po ba plano nyo? Gusto ko nga po makasama yung mga anak ko. Eh, baka po magutom din po sa amin. Ando naman po sa tiyahin ko.
Pero ito palang mga anak nyo gustong-gusto na makita. Nagpapangita naman po yung magkakapatid na yan. Paano pala sila nakikita Pag na? napunta po dito yung nagkuha po ng anak ko, kinakaumpo kami at naandyan daw po yung bata. Ganun. Po. Kaya po kilala yung mga kapatid. Pero kaya lang malayo yung loob nun ay. Mapapalayo yung loob kahit na kapatid, no? Kasi hindi nila lagi nakakasama. Kaso nga lang, kagaya ng sinabi nyo, baka makagaya sa mga anak ninyo na hindi nakakaranas minsan ng maayos na pagkain. Kaya yun yung kinakatakot ninyo. Po. Kaya po hindi po magpilit ng lula po. Eh naman pong anak kong panganay, matapos po namin paaralin, iniwan po kami. Yun yung lalaki na eh. Opo, Nakapagtapos ba ng pag-aaral yung kuya nyo? grade 7 po yun. Nasaan siya ngayon? Hindi ko po alam kung naan. Pero- Naayon po sa lulo niya. Nandito din. Mm. Pero sayang lang kasi dapat tumutulong man lang siya sa inyo. No, Nay? Mm. Hindi ganito na parang Ito nga kinalimutan po, na kayo. Ang ihingi na po ng pamasahe nung napasok pa, hindi mo lang binigyan ng kapatid. Sino po, Nay? Ito po, Nung nag-aaral ka? Sama po nandun po yung kay kuya. Para na lang po pamasaya, hindi pa ako pinigyan. Pero nung time na yun, alam nyo meron siya. Nagtatrabaho po siya. Ano naman yun? So, sana kung mapanood man ito ng mga asawa ni nanay, dati, anak ni nanay na panganay, lola niya na nagkup-kup dun sa bunso na babae ni nanay, mga kapatid nila, kung maisip na ngayon at mapanood po itong vlog na ito, sana sa anak nila nanay, ni nanay na bunso babae, huwag sasama yung loob kung mas pinili ng magulang na nandyan ka sa lola mo. At least hindi ibang tao, lola pa rin naman kasi nga ganito yung nararanasan nila. Ayaw lang ni nanay na mangyari din sa iyo yung nangyari sa mga anak niya ngayon dito na nagsasakripisyo, nakakaranas ng gutom. At sa kapatid naman nila na panganay, sana dumating yung oras na malinawan din isip mo na sarili mo silang pamilya, sarili mo silang kadugo. Kay nanay ka nang galing, siya yung nagbuhis ng buhay para mailuwal ka sa mundo na ito. Kaya sana, kasi ito yung kasi yung sabi na ang tao kasi hindi makakapunta yun sa paroroonan yan kapag di marunong lumingon sa pinanggalingan. Nanay, kahit ano pang pangarap yung gusto niya maabot at hindi kinalimutan niya kayo, hindi niya po maaabot yun, Nay. No? Hindi siya i-bless ni God, no, Nay? mm. Kaya sana kung may mga pangarap mo sa buhay, balikan mo tong mga kapatid mo, nanay mo. Kailangan ka din nila, marami din kasing kagaya nito. Itong bangko na to, nung papunta ko dito, ang baba lang nito. Kaya nga nagtaka si Renz kanina bakit tumaas. Tinanong ko sila nanay, sila lang nagpapanday, babae po sila. Kung may lalaki dito, hindi nila kailangan gawin yung mga gawaing panlalaki. May mga ganung bagay po sana. Grabe. Okay, at sana naman sa tatay nila, maging lalaki po sana tayo na kahit may pamilya kayo ngayon, kung kailangan magdoble kayo, doble-doble kayo talaga, para lang din kahit paano makapag-abot dito sa mga anak po ninyo. Magawa po sana natin kahit paano financial support na lang. Hindi po yung magagawa nun, nakadalawang kabit na po yun. Ay, ganun. Kaya po nasa manalob nito mga anak ko, ay nadaan po yun dito, kasama po yung kabit. Dinadaan pa dito sa bahay ninyo? Opo, kapal nga po ng mga mukha. May pa nga pong patay ng tatay niya na kasi makita mong may asawang bago. Yung mga anak hindi pansin. Ang unfair naman ng nanay, di ba? Grabe. Pero wala pa siyang anak doon, di ba? Hindi man po nagkakaanak. Oo nga. Yung una pong kinabit, matanda po. Tapos po naghanap na naman po ng panibagong kabit. Bata-bata po. Yun po ang kapisan ngayon. Di man lang ni tatay naisip na balang araw kapag tinulungan niya ito makapag-aral, makakatulong sa inyo to, di ba? Hindi niya po naisip yun. Hindi po. Ni piso po hindi yung nagbigay dyan sa mga anak na yan. Grabe. Okay. Sa ngayon, huwag na kayo malungkot kasi well, ipagpasadjust na lang natin yung mga bagay-bagay siguro na no?
Yun siguro yung mas maganda nating gawin. Yun na nga po ang ginagawa ko. Bahala na po ang Panginoon sa Yun kanya. ang maganda na lagi natin yung buhay natin hayaan lang natin na siya yung mag-drive ng buhay natin, di ba? Hayaan lang natin na ipagpa sa Diyos natin lahat ng bagay. Siya po ang bahala niya. Nakikita naman igad yung sitwasyon nyo. Kaya nga siguro napunta kami dito sa inyo kasi may ganito kayong sitwasyon no, Nay. Huwag na kayo malungkot sa ngayon. Kaya kami napabisita dito. Dahil nangako kami na babalik at babalik kami. Nagkataon lang din talaga na pagbalik namin ngayon ay may nakapanood din sa inyo. So shoutout kay Sir Ross Angel from California yata yun. So maraming salamat po sa inyo. Kasi napansin nyo tong pamilya na to. At nagpaabot siya rin sa atin ng tulong para sa inyo. No, Nay? Sa ngayon may dala kami sa inyo. Ano? Ng mga blessing. Kaya huwag na kayo malungkot. No? Basta mangangako sa inyo kasi dire-diretso pa rin kayo. No? Kahit halos puro babae kayo dito lahat. No, Nay? Okay. Sa ngayon, si Rans kukunin ni Rans yung Antayin nyo kami dito, ha? Huwag na kayo umiyak. Huwag na kayo umiyak. Nay, ha? Sige, antayin nyo kami, ha? Opo. Tutulungan ko si Rans magbuhat. Saka mga kalingap, tulungan natin si Rans. Grabe ang nila, kwento ng buhay nila. Napaka talagang ako kanina umpisa pa lang napapaluhan na talaga ako. Pinipigilan ko lang kasi madagdagan yung lungkot nila. Maigi na rin yan na nailalabas po nila yung lungkot nila sa atin, yung nararamdaman nila. Meron kami dito may 2 sako ng bigas para sa inyo po ito. Parang nakangiti agad si Evangeline. Masaya ka, Evangeline? So, ito yung mga pinabibigay ni Sir Ross Angel, no? Talagang angel talaga, no? Yung pangalan niya, Ross Angel, angel talaga. Ikaw ba, Rubilin, ano masabi mo? Salamat po. Ha? Salamat po sa nagbigay. Okay. Ikaw, Evangeline, anong gusto mo sabihin? Salamat din po sa nagbigay ng ito. Okay. So, ngayon, ito 2 sakong bigas. Tapos open natin to. Kung ano yung laman nito, siyempre. Kailangan malaman natin yung laman nito. Dito buksan. Grabe yung pagkakatali nito. Oh. Magluluto ba kayo, Nay? Marunong ba kayo magluto? Marunong. Okay, ito na ha. May mga dala kami dito. Pansit. Ito, mga pang-almusal para sa ganon. Kung gusto magbaon, pwede magbaon. Ito, bihon. No? Basta lutuin nyo yan para kapag gusto nyo magmerienda, merienda kayo. Sino may gusto spaghetti? May kumakain ba sa inyo spaghetti? May dala kami spaghetti dito para sa inyo. Tapos, ito, mga pang merienda din. Tapos, kape. Para nang sa ganon, umiinom ba kayo ng ganito? Ayan, mga kape. Tapos, merienda. Meron din, ayan. Tapos sopas, kapag gusto niyo nang may sabaw, para nang sa ganon pagdadating ng anak niyo kung nandito na kayo, galing sa school, may meriendahan sila, Nanay? Okay, matumba, hindi ba matumba? Tapos, ayan, oy! Dito lang natin. Tumba. Ayan, tapos, ano ba yung niyan? Ito yung gatas siyempre, para sa sopas ninyo, juice, para mainom yung mga bata. Tapos may mga noodles din dito, Nanay, ha? Marami din dito noodles, ayan, para kapag almusal, kung gusto nang may sabaw, mainito ng sikmura, meron. Ayan, meron pa dito merienda. Tapos lahat ito, Nanay, meron tayo dito. Ayan, marami dilata dito, nasa loob. Ayan, pakita mo rin. Ayan, daming dilata yan. Lahat yan ang dilata. Tapos ito, Nay, para sa gano'n, nakita saktong-sakto, nakita ko siya naglalaba. May sabon ka namang ginamit. Inutang po. Inutang. Okay, ngayon, hindi ka na utang. Mayroon na kayo ditong sabon. Dito natin lagay. Tapos, pangligo, may sabon din na panligo. Tapos, Nay, dito sa dala namin, Nay, masaya ka ba? Masaya po. May makakain na po yung mga anak ko. Anong gusto niyo sabihin kay Sir Ross? Nagpapasalamat po ako sa mga nagbigay po niyan, pati po sa inyo. Okay, Nay. Wala pong ano man, Nay, kasi andito lang naman kami. Sabi ko nga, di ba, umpisa pa lang sa inyo na
kami kadalasan nagiging daluyan kami ng pagpapala ng mga kababayan natin na sa abroad, di ba? Yung mga nakakaluwag sa buhay, nagiging daan kami para kahit paano paabot nila kung ano yung gusto nila ipaabot. No, nanay? Okay, sa ngayon na hindi pa yan po dyan nagtatapos. Gusto ko kayong bigyan ng cash, ano? Para po nanay kapag may ano kayo, nais kayong bilhin, ganyan. Ano nanay? May mabili nyo po. Okay. Yan, ganyan mo yung kamay mo, nay. Oh, ngawan mo ito. Yan. Dalawa. Oh. Yan ba, nay, makakatulong sa inyo? Makakatulong po ito. Tapos, nay, gusto ko, nay, paano natin yung bubong ninyo, ano? Para po hindi kayo natutuluan. Ha? Ano? Ganun gagawin natin, anuhin natin yung bubong ninyo papaayos. Ano? Para po sa ganun, komportable naman kayo kapag natutulog kayo, hindi kayo nagsisiksikan o mabasa, no? Kung, kasi nasa kusina pa naman, kung gusto niyo magluto, umuulan, di basa-basa kayo doon kapag magluto kayo. Ano? Okay. Sana sa ganitong paraan nakatulong po kami sa inyo. Nanay. Maraming pong salamat sa inyo. Wala po anuman. Ikaw ba, Robilin, bago matapos ng vlog natin, kung dumating mo yung time, malay natin mapanood ng papa mo, anong gusto mo sabihin sa kanya, gusto ko sabihin mo sa camera. Kung ano yung nararamdaman mo, gusto mo sabihin mo, huwag ka matakot. Ikaw muna yung gusto kong magsabi, kung anong gusto mo sabihin sa kanya. Sige, sabihin mo kung anong gusto mong sabihin. Ba, sabihin mo, sana, papa, maalala mo naman kami minsan, hindi yung dinadaan-daan mo kami, ganun. Hindi kaya ni Robilin siguro magsalita para sa papa niya. Pero si Evangeline, pero si Robilin gusto ko marinig kay Robilin. Ano, Robilin, ang gusto mo sabihin sa papa mo kung sakali mo mapanood niya to? Kung ano yung nararamdaman mo o dinadala mo. Yung matagal nyo nang gustong sabihin sa kanya kaso di nyo masabi kasi di nga kayo pinapansin. Sa pamamagitan ng vlog natin, baka masabi niyo. May gusto ba kayo, tatanungin ko na lang kayo, may gusto ba kayo sa kanya sabihin? Wala kayong gustong sabihin. Kasi nga, kumbaga sa ginawa pa lang niya alam nyo na. Ano. Sabi, iyak sila kasi grabe nga naman talaga. Ito po maliit na ito, anak ko po ito sa pangalawa ay. Kaso hindi rin naging maayos pagsasama nyo. Hindi rin po. Bubuin po ay. Ito na nga po nagkaanak po akong isa. Okay. So, sige nay. Ngayong araw ito yung sadya namin dito, no? Nagkataon lang din talaga na nakita namin yung kasipagan ninyo ngayong araw. Ano? Panghuli nyo ng isda. Nakita ko yung magkapatid naglalaba dito. Tulong-tulong kayo. Kaya tuloy lang yung buhay, no, nay? Okay, kagaya na sinabi ko kay nanay, wala magbabago. Wala talagang bago. Talagang diretso pa rin si nanay sa panghuli ng isda. Kahit na may blessing sila natatanggap. Okay. Sa ngayon, maraming salamat ulit sa inyo at pinunlakan nyo kami na makausap kayo, no? Kung na kayo umiyak, per tayo. Kung na kayo malungkot, per tayo to Kung na kayo malungkot, basta laban lang sa buhay, diretso lang. Malay mo, Robilin, dumating yung time, makapag-aral ka ulit. Ha? Kung wala ng pag-asa, mawawalan ka pa ng pag-asa? Makapag-aral ulit? Nakawalan ka na ng pag-asa. Nakikita niya kasi yung buhay nila mama niya na talagang hindi siguro talaga sila kayang pag-aralin lahat. Kaya nawawalan na siya ng pag-asa. Pero sana dumating time, matulungan natin si Robilin na makapag-aral ulit. Sila Evangeline, tsaka itong kapatid niya. Okay, maraming salamat po ulit sa lahat ng nanood sa vlog natin ngayong araw. At muli, shoutout kay Sir Ross. At shoutout din kay Ninang Adelina, kay Ninang Adelyuson, kay Tita Faye, kay Ninang Lons. Maraming salamat po sa inyo lahat. God bless po sa inyo lahat. Pagpalain po kayo.